The Philippines' most popular DJs. 2009 Gawad Tanglaw Awardee, 2010 Gandingan UPLB Awardee, Guillermo Mendoza Awardee, 2012 and 2013 Yahoo OMG Awardee. 2000, ang dami-dami naman! Ayaw mo na! Maiksi pasensya! Tayo na lang, Chris! Sige! 1, 2, 3! Hey! Tambala na! Tambala na! Good morning, Nicole Liala! Good morning, Chris Chuper! And good morning po, Luzon, Visayas, and Mindanao, Metro and Mega Manila! Balik trabaho tayo ngayon mga kaibigan. Hindi na po lasing ang tambala, nakapagpahinga na po. Hoy, talaga, nakapagpahinga ka na? Hindi pa ako nakakapagpahinga, partner eh. Anong ginawa mo? Nag-trip-trip kasi ko. Sabi, hindi yung trip-trip. Sabi kasi ng kaibigan ko, Nicole, gusto mo ba ng sideline? Sabi ko, kailangan ko, naubos yung pera ko nung bakasyon eh. Oh. Sabi niya, sige, sama ka sa akin. Anong sideline? Taga-tulak ng bapor. Ayun, napuyat ako. Bigat kasi. Di ko naman alam na mahirap pala yun. Pero dami kayo sa pag itong summer, meron din akong alam, Oy, partner. talaga? Sumideline din ako, kaya lang sabi ko hindi pa ako mag-start ngayon. Ay, kailan ka kasi busy mag-start? pa sa tambalan. Talaga? Itong weekend. Ano? Magiging busy ako dito sa Star City. Ano yun? O may opening din sila. Meron? Oo, Ano mascot. yan? Ay, talaga? Oo. Exciting yun, partner. Oo Interesting yun naman. para sa akin. Correct. Malaki ang sweldo. Magkano? Malaki, basta 5,000 a day. What, 5,000 a day? Gusto ko na rin mag-mascot, partner. Eh di, isa lang yun, partner. Ay, Isa lang yung, ba? yung position na yun. Ano bang gagawin mo? Uod. Ikot-ikot na Nakahiga lang, Star lagi. City. Gapang-gapang ka. Gapang-gapang ka na, buong Star City. Ay, hindi mo nabalitaan yung isa pang opening. May opening. Meron pa, Saan yan? Pero mas mahirap yung uod. Dapat, partner. Mascot uod. Try mo lang. Kailangan mo na matinding training. Pero 5,000 a day? 5,000 a day. Papayag ako. Nakakapagod nga lang. Pagdating mo sa bahay mo yung boobs mo dating 32, magiging 34. May kalyo na. Sipin mo yan. Nakakaloka. Ang dami kayong sideline kapag ganitong Hindi, summer. ang dami talaga sideline kapag ka summer tsaka kapag ka break time. So, kailangan kung gusto mo ng extra income, maybe go. Wala namang masama eh. Basta yung sideline na yan, yung mabuti ha. Baka Correct. naman ang sideline mo. No, tatambay dyan sa may dito, sa may tapat natin, magbubukas ng kotse, yan. Correct. O kaya yung may mga kumikislap-kislap na ilaw. correct, yan yung benta-benta ng sideline katawan. yun. Ayaw natin yung mga ganyan, di ba? Actually, kahit nasa bahay ka lang, dami mo pwedeng maging sideline eh, di ba? Tama. Malakas yung magbenta ngayon ng ice candy, partner. Correct, ice candy, ice buko, di Diba? ba? Ice tubig. Tama. Kahit sabihin pa 5 piso yan, hindi man kaya pag bumibili kaya yung mga tao ng yelo ngayon, kanya pa 10 piraso ka agad. Halimbawa, kung isang yelo ay 5 piso. O, pagpalagay natin ng gano'n, may 50 pesos ka agad. O, refill ka lang ng refill. Correct. 10 yelo, may 50 pesos ka na O, noon. di ba? Kaya diskarte. Kasi Correct. kailangan ng extra pera para masaya yung outing. Kasi mahirap, partner, kung kung yung outingan mo dahil wala kang pera mabububog ka. Oo, Yung nakarating, sa mga mumurahing correct, ng mga beaches resort, di ba? Mumurahin kasi mapapamura ka. Sa sobrang siksikan, sa sobrang dumi ng pool. Tama. Nakakita na talaga ako ng pool na brown. Promise. Pag naglulutangan yung mga Hindi kasi, mga tuyong galis, Oo gano'n. nga, kasi diba, ako para sa akin kailangan po, lalo na kung pampubliko po yung lugar, lalo na kung swimming pool. Kasi kung dagat, okay lang yan dagat yan diba? Medicinal naman ng dagat pati. Pero kapag halimbawa pool, kapag ka nakasulat doon na mag-shower muna, bago mag-shower muna kasi galing po kayo sa biyahe, nakasakay ka sa jeep na walang aircon. Tama. Diba? Lahat ng dinaanan mo na kalsada, lahat ng alikabok, usok Correct. at dumino nasa mukha mo. Tapos swimming ka agad, nakakaya naman doon sa mga iba nagsiswimming. Totoo yan at saka kunyari, diba naghubad ka ng sapatos, syempre hindi mo hinugasan yung paa mo. Tama. Eh may alipungan ka. Correct. Sabay lusong ka sa tubig. Trula, Jen, di ba? O di nakahawa ka ng alipungan sa Correct, mukha. trula. Di ba? Kumalat yung fungi sa balat ng ibang tao. Oo, bakit kakalat? Kasi nga siksikan dyan, partner. Kapag ka sumisipa-sipa ka, may nasisipa ka mukha.
Di ba? Nakakawa Ganun lang yun. Di ba? yun. Tsaka, di ba, misipin mo, may mga nag-gargle kaya na habang naliligo, nilulunok yung tubig tapos ginagargle. Correct. Isipin mo kung may funja yun o galing sa maduming katawan. Sakit ang kinakalat mo dyan, kabisyo. Ang aabutin mo, kabisyo. Kaya, importantatious talaga na maging Maingat din. Lasing pa rin talaga. Sabi ko sa iyo, partner, magpahinga ka rin pag may time. Kasi nga nagtulak nga ako ng vapor. Bakit ba? Tabagin, nakakapagod yun. Oo, di ba? Ikaw nga Tingnan natin kapag ginawa mo maging uod na mascot. Ewan ko na Hindi lang ako mapagod. Sa bagay, buti lang start ko weekend pa. Itong darating na Sabado. Hintayin ko yung Lunes. Kung di rin ako bangag. May nag-offer pa nga sa akin, nalito ako kung mascot din ako ng Star City. Or yung isang offer naman, ganun din sa barko, kaya lang sabi ko, nadinig ko nga sa'yo, doon ka na mag-a-apply. Oo nga, di ba? Siyempre, alam nga namang agawan mo ko ng sideline ko. Akin yun although maganda-ganda naman yung offer sa'yo kasi taga-tulak, malaki yung bayad nun. Sa akin, sakto lang, pero mahirap yung trabaho. Ay, ano? Taga-ihip ng yung ng barko yung ihipan ko daw yun maya't maya. Para tumunog. Ay, pero partner, madali lang yan Kasi yung sa barko na yan, meron na siyang mekanismo, iihipan na lang. Merong isang offer ngayon. Dahil total sideline na mag-uusapan. Ito, yung usapang matino naman. Huwag ka nga meron may sideline na sabog baka lang gusto nyo Saan to? Ihip din partner ang gagamitin. Ihip din? Oo. Anong trabaho? Magkano? Actually, ayoko i-share kasi medyo malaki ako. Seryoso ba? Ayoko i-share, baka magustuhan mo. Diba? At least may pamimilian tayo. Dalawa na yung offer sa akin. Ano na ba yun, partner? Mascot sa uod. Ikot-ikot, Star City, 5 hektarya yan. Ikot-ikot ka lang doon 5,000 na ba na day? Tama. O kaya Gapang-gapang ka doon. Tama. O kaya taga-tulak ng vapor. O kaya taga-ihip ng busina ng vapor. Diba? May mga iba't iba talaga ng mga sideline. Wala, di pumutok. Kilala muna mo. Lolobo yung baga mo. Bumabalik yung hangin. Madaming sideline. Madami, partner. Kailangan lang maging matyaga ka sa paghahanap. Correct. Diba? Wala yung offer. Diba? Alam mo naman, partner, kapag ganito na summer, 'di ba, sa mga beach, may mga cottage. 'Di ba? Merong ino-offer na. Di ba tabor? Ano yung offer sa cottage? Hindi ba tabor? Siyempre, uso nga kaya yung picnic-picnican ngayon, di ba? Tama. Mabenta yung mga resort ngayon. Tingnan mo yung kahit yung mga simpleng umbrella, gawin mong cottage yan. Correct. Hindi, tsaka, mahal yun ngayon. Napakalaking bagay kasi yung cottage. Pag meron kang cottage, syempre hindi ka maiinitan. O di naman doon mo lalagay yung mga gamit mo. Meron kang paglalagyan ng mga Correct. gamit. Kasi meron doon sa isang, sa may Batangas. Humanap ka pa ng lugar, Sa may Laiya. May job offer? Merong doon. Nakita ko sa internet. Ang lakas magsinungaling. Yes, may kwento mo. Nakita ko sa internet, partner, nakalagay job offering. Tapos sabi niya, please inquire, sabi nakalagay doon. So nag-inquire ka, sayang sideline natin yun ngayong summer. Oo, tapos yun nga, akala ko taga-bantay lang ng cottage. Kasi, parang nakalagay, cottage-related. Cottage-related job. Yun yung nakalagay. Tapos, ang ginawa ko, lasig. Siyempre nagtanong ako, sabi ko, ano po ba yung gagawin dun sa cottage? Anong job description? Oo, sabi ko, magbabantay po ba ng cottage habang nag-swimming yung mga tao? Or tagapaypay po ba ng mga iniihaw? Di ba? Malay natin, may ganyan ang trabaho ngayon. Diba? Uso-uso kayo mga ihawan sa mga resort. Correct. Sabi ko, o tagabili po ba ng uling? Kasi, totoo naman, di ba, willing ka na. Taga-ihip ng barbecue.
Actually, may isang open na taga-ihip ng barbecue. Yun yung una. Sabi ko, ay, hindi kasi po may asthma po ako. Sabi ko, hindi po yan pwede. Allergic po sa usok. Oo. Diba? Tsaka baka mamaya, hindi ko maihipan ng tama. Baka yung hindi maluto yung baboy. So sabi ko, ayoko na lang doon. Sa cottage na lang. Oo, sabi ko yung sa cottage na lang. Sabi ko, ano bang gagawin doon sa cottage? Sabi niya, kasi yung cottage namin, dahil low budget kami, sabi doon sa Batangas, low budget kami, walang yung ganun partner, yung sa bubong. Walang bubong yung Bubong ng cottage. Walang bubong yung So, cottage. sabi ko, ano pong gagawin ko? Sabi niya, ikaw yung magsisilbing bubong. Kung nasan yung araw, tatakip ka doon. Susunod ka doon sa araw. Sabi niya. Tapos sabi ko, magkano po ba? Nagtanong pa rin. Ginusto. Magkano po ba? Ang tawag dyan, matinding pangangailangan. Kasi alam mo, speaking of jobs, kapag gusto mo talaga magtrabaho, hindi ka naman choosy eh. Correct. Diba? Gagawin mo lahat, kumita ka lang ngayong summer o kung ano man panahon yan. Kung ano man yung trabaho, lalo-lalo na kung maganda naman yung offer. Totoo. Diba? At ang hirap maghanap ng trabaho, huwag ka nang choosy. Pwede diba? yan. Kasi kung ikaw ang gagawing umbrella at ikaw ang gagawing bubong ng cottage, ang gagawin mo lang naman, tatakpan yung araw Oh. Mahirap diba? yung partner Napaka-challenging ng trabaho. True. Pero Okay babayaran. babayar. Naman ang bayad, arte ka pa ba? Correct. Hindi na. Diba? Hindi ka na arte. Go ka lang ng go. Correct. Ganun lang yun, kabisyo. Good luck sa lahat ng mga magsa-sideline ngayong summer. Ano man po ang pagkakakitaan ninyo, sana maging makabuluhan ito para sa inyo. Yes, di ba? Truly ito lang halong eklabo. At syempre, huwag niyo kalimutang isama sa paghahanap ng trabaho, sa pag-outing. Huwag niyo pong kakalimutan ang Chowking Halo-Halo! Ang sarap pa naman mag-chowking ngayong summer, di ba? Naman! I-imagine ko palang, partner, yung bawat subo ko ng halo-halo, yung sangkap niya, tapos yung yelo na sobrang pino. Correct. Di ba? Nakakagana. Nakakadalawang baso nga ako nun, partner, yung large kaagad. Oy, talaga? Ako nakakalima. 5. Oo. 5 lang. Tigli-5 bawat branch sa north. Ang dami. Specific. Oo, sa Bigan, sa La Union. Ganon. Binisita ko yung mga Chowking doon. Tsaka binibilahan talaga yan, partner, yung chowking halo-halo. Oo naman. Nag-uumapaw sa sangkap. Ang sarap ng ice. Yung ice pala masarap na kasi fine yung ice, hindi matitigas, Totoo yan. hindi malalaki, 'di ba? Hindi sumisingit sa pagitan ng correct, ngipin. na mga ngipin at higit sa lahat hindi nakakatanggal ng pasta. Kasi fine ang ice nito. Mas madami pang milk at sobrang daming sangkap. O, di ba? Sigurado mag-e-enjoy po kayo sa sarap ng chowking halo-halo. Corrected by ng bonggang-bongga. Ay nako, meron tayong isang tambalanisa na problema. Sabi niya, Nicole Yala and Chris Choper. Kakagraduate lang po ng anak ko at sa totoo lang, parang tinatamad po siyang maghanap agad ng trabaho. Ganun. Dapat bang magkaroon ng pahinga pagkatapos ng graduation? Paano ko po ba i-convince ang aking anak na magtrabaho na agad? And please, bigyan nyo naman po siya ng tips sa paghahanap ng trabaho. Thank you, Tambalan. I love you. I love you too, Mami. Thank you, Mami. Salamat. Alam mo, minsan talaga yung mga nanay kailangan talaga, mas gusto nila na makapaghanap ka agad ng trabaho yung mga anak nila. Oo na naman. kakagraduate pa lamang. Kasi syempre, anong madudulot ng tatambay ka? Mamaya magustuhan mo pa yung magpagtambay, matagalan ka. At ganun diba? yung nangyayari, ganun yung Correct. kadalasan nangyayari. Mga kaibigan ko, ganyan partner, yung mga batchmates ko dati. After graduation, namnamin muna natin yung pagbabakasyon, tambay-tambay muna tayo, medyo magbulakbul muna tayo. Diba? Hindi na tayo estudyante ngayon, naramdamin naman natin yung pagiging tambay. Ako hindi ako sumunod, partner. Diba? Hanap agad ng trabaho. Hanap agad ng trabaho. Sila hanggang ngayon, tambay pa rin. Walang trabaho, partner. Nasanay ng ganun eh. Nasanay. Lumipas ang isang taon, di pa rin sila nakakapag-apply. Hanggang sa mga natutunan nila, nilumot na. Wala na. Kasi pag tinanong sa interview, kailan ka-graduate? Last year pa po. Diba? Tsaka alam mo, napaka-stiff po ng competition. Correct. Isin mo, sobrang daming graduate. Taon-taon. Diba? Hindi lang sa kapwa mo graduates dyan sa school nyo, kundi yung mga iba pang schools. Correct. Hindi lang dito sa Maynila, pati sa probinsya. Tama. Diba? So, ang sobrang stiff ng competition. Kung hindi ka agad na maghahanap, good luck talaga ng bonggang-bongga sa'yo. Tama-tama. Fresh pa yung mga natutunan mo. Sanay ka pang sumagot sa mga interview. Mag-apply na. Tama. Huwag sayangin ang pagkakataon. Mali mo, ito na yung moment mo. Correct. This is your moment to shine. Yun ang Correct. sasabihin namin dun sa anak mo, di ba? Ikaw na lang magsabi sa kanya
niya kung di siya nakikinig ngayon. Di ba? Buti sana Mahirap kung honor eh. student yung anak mo. Correct Hindi mo na mag-apply. Kusang lalapit sa kanya mga kumpanya. Siya na mismo yung siya na mismo yung hahanapin. Tama. Pero kung sakto-sakto lang yung utak ng anak mo, kailangan kumumpit. Medyo diba? alanganin. Kung nga pasapasang awa lang, di ba? Yung ibang subject, binayaran pa. Corrected ba? Binigyan ng jacket yung teacher para pumasa. Diba? Talagang kailangan maghanap na agad. Wala nang time para magbulakbol pa. Correct. Ikaw ba nung nag-apply ka pa rin, ano yung naging strategy mo para makapasok agad sa trabaho? Interview agad? O nagsuot ka muna ng medyo may kitang kaseksihan? Kita ang legs? Kita ang cleavage? Wala naman kasi nung... Kita cleavage. O nga, ano ba na-applyan ko? Pok-pok? Mga panggabing trabaho minsan. Yung mga umiilaw-ilaw dyan. Ina-applyan ko naman, partner corporate. Bakit kailangan magpakita ng cleavage? Mali mo, advantage yun. Pero alam mo, advantage yun. Ang nakikita kong unang advantage, maganda yung itsura mo sa resume. Hindi ka naka-Japan, hindi selfie shot ha. Correct. Pero yung maganda at maayos yung mukha mo sa resume. Decente. Kasi decente. Tsaka it helps kung maganda ka. Kasi kumbaga parang na yan add-on niya na parang yan yung mga uunahin, uy, maganda. Pag nakita na maganda yung picture, uy, saka titingnan yung credentials. Yan, diba? tama. Aminin natin, ganun talaga yun. Kaya mag-i-invest ka talaga sa isang studio na pagagandahin ka. Correct. Diba? Pag mag-a-apply ka, kailangan maganda, maayos yung itsura mo kasi magiging basehan nila yan. Kasi kung sa picture pa lang, mukha ka ng lousy. Tama. Diba? Picture pa lang dun sa resume mo, mukhang kinat-out lang, may katabi pang balikat kasi galing sa Facebook. Diba? Asa ka pang seseryosohin sa tabi-tabi, diba, tapos ginupit mo. Diba, krinap mo lang, may kita pang balikatin. Nag-crop ka na nga lang ng photo sa Facebook, hindi mo pa inayos. Tama, ang daming diba? gumagawa niya. Oo. Yun pa lang turn off na yun sa a-applyin mong pag-a-applyin mong kumpanya. So mag-i-invest ka talaga, ganun lang yun. Tapos pag pinatawag ka na sa interview, kailangan maging prepared ka. Kung ano yung itsura mo sa picture, huwag kailangan masyado malapit-lapit sa malayo, personal. correct. Kasi baka mamaya tinatawag ka, tapos ikaw yung tumayo, hindi ka pinansin kasi ibang-iba itsura mo, ganda-ganda mo sa picture, sa personal, nga. Wale. Diba? So, wag din masyadong layuan. Sabi namin, mag-invest ka sa isang studio na magpapaganda ng shot mo, pero dapat mukha mo pa rin yun, yung kamukha mo, yung hindi ka magtatang, ba't ang ganda mo sa picture, nakaka-insulto kaya yun? Lagi kaya kami nasasabihan ng ganyan. At iba yung mukha mo dito. Iba ka pala sa personal. Oo, diba? Nakakaloka. So mag-invest, mag-ayos sa madaling salita, mag-ayos-ayos din. Pag pinatawag ka na for an interview, mag-ayos-ayos din, magbihis na maayos, mag-itsurang amoy mabango, oo, bagong ligo. Correct. Yung itinuro sa atin dati, create a good impression at leave a lasting impression. So maganda kung magpapabango ka sa kamay mo. Turo sa atin ito si Sir Wally ng Love Radio La Union. Talagang hindi ko yung nakalimutan, partner Talagang tumatak sa utak mo na kailangan laging mabango ang kamay. Laging mabango yung kamay lalo pag may makikipag-chance kasi yung ka-meeting mo o kaya yung interviewer maamoy niya yun Correct. May iwan sa kamay niya yun. At hanggang hindi sa niya lumabas ka na ng opisina. Oo, hindi niya makakalimutan. So, kailangan mag-create ka ng ganong klaseng impression. Correct, so, totoo yan. sinasabi namin, positibo yung impression na i-create mo. Talagang mabangong kamay, mabangong palad. Hindi yung 'di ba? Anong i-create mong impression, 'di ba? Pagdating mo, binuhusan mo yung interviewer ng muriatic acid. Create pa lang impression para hindi ako makalimutan. Eto. Hindi ganun ang impression na sinasabi namin, ha? Kailangan magandang impression. Oo. May kaibigan ako nag-apply partner. Minsan talaga unfair minsan no? Bakit? Kahit maganda yung credentials, minsan pinagbabatayan lang talaga yung itsura Ay, kaloka, Pareho silang pumunta sa opisina na yon, nag-interview, naligaw sila paghahanap partner, stress, haggard pagdating doon, pareho silang pawisan. Oo naman. Nagbisa man ng maayos, pero pagdating doon, pareho silang pawisan. Oo. Yung isang may itsura, ulit. Tapos pagdating sa opisina, yung may itsura, pawisan din. Oo. Pero sabi nung nag-i-interview na babae, wow, you're so hot. Sabi nung gano'n, kahit pawisan. Correct. Kasi nga maganda O yung isa, may itsura, pawisan din pumasok sa. pero hindi masyadong hindi masyadong kagandahan, sakto lang. Ano sinabi sa kanya? Ang init mo tingnan. Nakakainit ka ng ulo. Dugyot mo. Lumabas ka nga. Magpapa-interview ka ba? Magpunas ka kaya muna. Saka nagkarga. Anong hinakot mo? Paano ka ba pumunta dito? Naglakad? Siguro galing kang Bulacan, no? Unfair talaga.
Nakaka-insulto kaya yun. Oh, di ba? Pero yung maganda, Oo, sa bagay kasi partner may mga magaganda na pag pinagpawisan at nainitan, namumula lang. Correct. Hindi pong okay Diba, na yung bagay parang pagpawisan. bagay pagpawisan, parang ang sarap punasan. Yung parang sa mga pelikula nila ni Sarah Geronimo Oo. dati nung nag-slow motion nang pinapakita yung tumutulo yung pawis niya sa likod, 'di ba? Okay lang, maganda Ang ganda tingnan. kasi gawin mo yung sa hindi masyadong kaganda, yung tumutulo yung pawis sa likod, mandidiri ka. Sabi mo ang baho naman nito. Si Nicole Yala po ganun. Pag nakakita ng gwapo, pinagpapawisan, wow, hot. Sabi Oo. niya. Gusto niya ganun yung mga lalaki, pinagpapawisan. Oo. Eh. Pero Ay, pag nakakita ng mga hindi, yung mga itsura eksakto lang. Oh, ano. Dugyot po. Sabi niya, wow, dugyot. Oo, 'di ba? Yuck. Ganun talaga. May mga impression tayo. Di ba yun yung mag-isip yung mga tao minsan eh. Oo. O, hindi makatarungan, walang hustisya. Wala talagang justisya. Kaya sana, 'di ba, kung mag-apply kayo ng trabaho, mag-iwan tayo ng magandang impression. Correct. True lalo lang halong eklavu. Well, good luck. At kapag ka natanggap ka sa trabahong yan, huwag mong kakalimutan magpa-genome sa amin ni Christopher. Bakit? Kami ang nagbigay ng mga tamang advice. Tama. As in, tamang-tamang Oo, advice tamang-tama talaga. talaga yung mga advice na binigay namin, mga bonggang tips yun. Oo, sa amin mo lang natutunan ng mga bagay na yon. Corrected by. Kaya Sabi mo pause lang for na, celebration. correct, di ba? Sabi mo lang, narinig yung mga advice na yan. Kaya go, ginuma na tayo, ang Ginebra San Miguel. Saksiyan sa lahat ng mga celebration dahil natanggap sa mga trabaho. Tama ka dyan. Simula pa yung mga lolo ng mga lolo ng mga lolo natin, yung mga nanay at tatay natin. Yes. Yan ang iniinom nila, Ginebra San Miguel. Correct! Ang Ginebra San Miguel since 1834, 180 years na po sa industriya. O, diba? Yan ang inumin ng mga kaibigan nating laging ganado sa buhay. Ang inumin ng mga kalahi natin Yan. na ginuma na. O siya mga kabisyo, mamaya tayo ulit alas 9 magkakabanding-bandingan. Enjoy the rest of your Tuesday. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balaw. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! 90.5